Hello guys and welcome back po to Tarot Page Philippines. Sa video na to, gawin natin ang finance and career readings para po sa month of November para do sa may mga Gemini in Jupiter. Kung hindi ka Gemini in Jupiter or nakita mo lang kasi Gemini at pinanganak ka sa date ng Gemini, malamang hindi para sa itong video na to. So stop watching, click the link sa may taas po kung saan i-route ka sa video na doon ko i-share kung paano nyo makukuha yung inyong Jupiter sign at para saan nga ba ito. But if you are confirm mo na Gemini and Jupiter ka, tandaan natin yung mga readings. They are for guidance purposes. So, use your free will wisely. And kung bago po kayo sa channel, please do click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. For private readings po and spell works, pwede kayo magpa-schedule by sending me a message to my Facebook page. Yung link po is nasa description din sa baba. And pwede nyo i-click yung join button para maging member at magkakaroon kayong access sa exclusive videos like extended readings at magiging priority po kayo na mabasahan during our live in the future. And donations can be sent using the thanks button and GCash Maya numbers on the bottom of the screen. Gemini and Jupiter, check natin yung energy muna, overall energy. The Tower. Ayan. Okay. So, the Tower is about communication. Unfortunately, this is medyo, in a way kasi kahit anong tingin ko dito sa card na to, it's mostly negative ang nakikita ko. But let's check, paano ba natin mato-turn into positive? Kasi, it's still an energy eh. So, may paraan yan para mabago. Naniniwala ako doon. So, when you say the Tower kasi, this is about, again, miscommunication. So, more on the miscommunication here kasi, isang nakikita ko is sa sarili mo. Yes. We will be reading more tungkol sa paano ka magmamanifest para sa sarili mo. Now, ang law of attraction in a nutshell, or to summarize it, sabi doon, kung ano yung nararamdaman mo, ay maapektuhan ano yung iniisip mo. At yung iniisip mo, maapektuhan yung ano yung gagawin at sasabihin mo. And the law of attraction is working in that way. So, ang pinapakita ng cards dito is that kailangan mong ayusin yung emotions mo as of now. Ano ba talaga yung gusto na ma-achieve ni Gemini in terms of the finances, in terms ng career, o in terms ng sa business kung may business ka? Ano yung target mo at when mo to gustong makuha? Ano yung realistic target? Kasi hindi sapat yung sasabihin ko, gusto kong gusto ko yumaman. Yumaman saan? Maraming klaseng pagyaman. Mayaman ka sa kaibigan, mayaman ka sa utang, mayaman ka sa problema. Hindi mag-a-assume ang universe sa'yo. Pag sinabi mong yon, ang mangyayari niyan, mapepending ka. Huwag kang humingi ng abundance. Madaming klaseng abundance. Madaming klaseng blessings. Ang anak blessing, baka mawindang ka bigla, ay bakit ang dami kong dumadami yung anak ko? Kasi hindi ka naging specific. Ngayon, pinaka-root nito is yung emotions mo. Hindi mo ba napapansin na mas maganda yung pasok ng finances mo whenever you are emotionally okay? Hindi mo ba napapansin na mas magiging maayos yung flow ng pasok ng swerte sa buhay mo kapag andoon na yung heart mo is happy? So, hanapin natin ngayon, sinasabi ng card of the Tower, ano ba yung happiness mo? Siguro kahit yung mga simpleng bagay. So, kunyari, ang happiness mo, mahilig ako na isa sa mga nagpapasaya sa akin, yung apo ko, yung pamangkin ko, o yung, sa akin, si Mikay. Napapasaya niya ako. O yung tipong, pag nagbabasa ako ng mga libro, ano yung mga simpleng yun? Kahit doon na lang tayo mag-focus, sabi ng universe. Kahit yun na lang muna yung bigyan mong pansin. Kasi, happiness is a choice eh. Sabi nga parang Pokemon yan. I choose you. Pipiliin kita. And this time, the universe wants you to choose happiness. The universe wants you to choose that you are happy. You are blessed. Pero,
yung hindi ko na alam kung nagpapa-happy sa'kin, eh. Then meron tayong tinatawag na, attitude of gratitude. Sabi nga sa Bible, I forgot, I think it's in Thessalonians yata, in all things, give thanks. Sa lahat ng bagay, magpasalamat. I've learned that na even in the smallest things, ultimo yung pag nasa mall or nasa fast food, tapos pagbubuksan ka ng pinto, o yung tipong tumatawid tapos pinadaan ka ng driver, I do a sign of thank you. Kasi andoon na, you are, by doing that, naglalabas ka ng positive energy. And what goes around, babalik din sa'yo. So those are ways paano mo pwedeng ma-influence yung energies inside of you or around you to work in your behalf. Ngayon, tignan natin anong sinasabi ng darkness para sa'yo, tsaka ng light. Bakit darkness and light? Yin-yang, balance for the balance message. Ginagamit ko ngayon is the dark mirror and work your light. So ano bang sabi ng darkness para sa'yo? So we have your naked before the stars and addicted. Okay. Well, ayun na nga, naked before the stars. Mas inuna mo kasi yung kailangan or gusto ng iba besides on top doon sa sarili mo. Wala namang masama kasi 'di ba sabi nga nila that's how also natin pwedeng iparamdam yung pagmamahal natin sa iba pag pinupunan natin or tinutulungan natin silang maabot yung mga pangarap nila or mga mithiin sa buhay. No problem with that. Ang nagiging problema lang kasi masyado mong inuna. Masyado mong ininvest. Sabi ng Naked Before the Stars, yung star kasi is a symbol of direction, it's a symbol of hope, it's a symbol of your dream. Sundan mo naman yung dream mo. Kailan mo gagawin yun? Diba? Lahat tayo, meron tayong mga dreams. And our dreams, our desires, nag-evolve yan. Pag minaabot natin to, magbubukas sa mga mga bagong pinto at makikita natin, ay gusto ko ulit yun. So it's a continuous process. So hindi matatapos ang Gemini and Jupiter. Ang tanong, kailan mo gagawin para sa sarili mo? There's no problem in helping other people na ma-realize nila yung dreams nila. That's a good thing. Pero, may pero tayo. Pero yun nga, how about you? Yung sa'yo, kailan mo ba sisimulan? Kasi andun yung point with the card of addicted. Parang feeling mo, yun na yung naging role mo sa ibang tao. No, that's not your role. That is just part ng malaki mo pang role. Because your main target ngayon, sabi ng cards, is also to fulfill your dreams. It's also to expand your finances, your career, your business, kung ano man yung source of income mo. Walang masamang maghangad na maging successful in every aspect of your life. Ang sabi ng light, cards mo, we have your A New Earth. It's happening. Keep holding the vision. And the Seas of Mintaka, seeing potential, bringing unconsciousness to light. Yun na nga. So, when you say vision, di ba, sa mga school, sa mga organization, may mission, vision sila. Ano ba yung nakikita mo para sa sarili mo? 5 years from now, 10 years from now, 20 years from now, ginagawa mo pa rin yung same thing? O paulit-ulit na lang, yun yung gagawin mo? Na nagiging sidekick ka ng iba? That's not who you are. Lahat tayo, we are, yes, at some point na magiging help tayo para sa ibang tao. Kasi may mga tao na nagiging help para sa atin, di ba? Pero andoon na hindi naman masama na bigyan ng tamang moment yung sarili. There's nothing wrong in doing that. Kasi at the end of the day, sinong gagawa nun para sa'yo? Di ba? Huwag nating iasa sa ibang tao na sana magtanataw siya utang na loob. Utang na loob din, hindi lahat ng tao kayang gawin yon. At some point, sila din, kailangan nilang i-focus yung dreams nila. And andito na kasi, it's happening eh. Binubuksan na ng universe yung opportunity para mag-grow ka in terms of your finances. Bakit kailangan mong ipasa? O andun yung point na bakit kailangan mong ipagsantabi muna?
magagawa nila yung mga kailangan nilang gawin with or without your help. Kasi at the end of the day, maghahanap yan ng paraan para ma-support nila yung sarili nila. Same thing with you. Kailangan maghanap ka din ng way to support yourself. Kaya man, dami mong potential eh. Kaso, nasa stuck ka kung nasaan ka. Parang alam mo, nasa kumunoy ka na lang. And that is a big no-no. Kaya nga, di ba sabi, you are wonderfully and fearfully created by God. Hindi ka kinreate para maging sidekick. Focus mo muna sa sarili mo ha. Because you deserve to grow. So I hope nakatulong yung readings at tandaan yung readings. They are for guidance purposes. So use your free will wisely. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung kailangan nyo po ng private readings, pwede nyo po, or Spellworks, pwede nyo po ako i-message sa Facebook page ko po. Yung link nasa description sa baba. At sa mga nais po magkaroon ng access sa mga exclusive videos like the extended readings kung saan mas malalim yung readings natin or maging priority po in our future live tarot readings, pwede nyo po i-click yung join button sa baba. And kung gusto po magbigay ng one-time support, you can use the thanks button sa baba or GCash Maya numbers on the bottom of the screen. So maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. Naway magkita tayo very soon. Mula po dito sa La Trinidad Benguet, kasama ko po ito si Mikay Noodles. Have a great day and I'll see you soon. Bye!